nakawala to sa loop ko eh. After a week, bumalik siya. Okay, what's up mga kalapatids? Ito na naman ang inyong nervyosong fancier, Ebong Lock TV. So sa video na to, bablog natin yung mga nabili natin sa Bio Pigeons nung October and November, no? So kumuha tayo ng bali limang kalapate sa Bio Pigeons pang breeder natin. Ayan. So nag-concentrate lang tayo sa tatlong linyada. Yung African Black Eagle. Oh my God! Wow! Stop Banrit. What? At Vandenbroek. Pwede na! Ayan. So, ito nakikita nyo, ito yung itong kalawang na to ay Stop Banrit. Ayan, kak na Stop Banrit. Nakakuha natin sa Bio Pigeons nung October. At kasi yung Stop Banrit diba, yan ang fastest pigeon in the world. So dahil gusto natin ng speed, di try natin mag-alaga ng Stop Banrit. Baka sakali pwede pampuling ano. Ayan, so pwede rin siguro pang long distance. Ayan. So kinukondisyon What? Bro, what are you talking about, man? Ayan. So ang kapares naman nito, ayan, ay Vandenbroek. Ayan. Grizzle. Tiger Grizzle na Vandenbroek. Ganda. Ayan. So nakuha natin to nung November. Ganda ng sura, no? So maliit lang siya. Tapos ito namang kak medium size. Yan. So mahilig din tayo sa mga off color eh. Yan, lalo na yung kalawang. So gusto natin yan para may multicolor tayo sa loft natin. Kapag lumilipad, iba-ibay nakikita natin kulay. Ayan. So pero sana ang pinaka-importante yung performance. Sana magbigay sa atin ng magandang performance ito, no? Ayan. So Bio Pigeons, ayan, Stop Banrit, cock, and Vandenbroek hen. Ayan. So ito, meron tayong cock, Stop Banrit na blue bar. So big size itong blue bar na to. Yan, makikita nyo, no? Malaki. So naghahanap tayo ng pares nito na hen. Wala pang kapares to. Bio Pigeons. Ayan, ayan, makikita yung sing-sing nakalagay ay may US. Ayan, ayan. Ganda ng pagka blue bar niya, no? Linis. Ayan. So kak ito na Stop Banrit. Ayan. So yung nakuha natin sa sa Bio Pigeons sa Stop Banrit, isang kak at isang hen. Pero in-eksperimento ko pa. Ayan, hindi ko sila pinagpares na pareho eh. So itong kak na to, hanapan natin ng pares. Hindi pa ako sure kung papares ko siya doon sa Stop Banrit din. Kasi bago pa lang naman nasalang yun eh. Ayan. Okay. Next, ito yung ating white flyer na
parang light grizzle, no? Bio pigeons din ito. Vandenbroek na cock. Ayan, Vandenbroek na cock. Okay. Ayan, so medyo malaking size niya. So pinipili ko, kaya ako kasi nakita yung ano, kaya ako kinuha to, katulad nitong isa, medyo makapal yung kanyang balikat. Yun, siyempre sa pag makapal ang balikat, mamuscle, no? So baka may speed o matibay, no? Yun lang tinignan ko. Tapos nung kinuha ko nga to guys, hindi pa to ganyan itsura. Ito sobrang dumi niyan. Yung pakpak sira-sira, yung buntot sira-sira. Tapos ginawa ko, binunot ko lahat ng ng pakpak, yung mga pati yung buntot niya binunot ko, kaya tapos yung likod niya madumi, sobrang dumi. Nung pinaliguan ko, pinorsbat ko, hindi ko matanggal yung dumi. Tapos ginawa ko, tinry ko pa rin tanggalin hanggang sa nagkalagas-lagas yung mga balahibo sa likod. Kita yung niya, yung balat, no, nung nanglagas. Tapos kinondisyon ko. Ayan, so kung titingnan nyo, ayan, medyo may tubo na yung pakpak niya. Tapos yung kanyang ayan, yung likod niya tubo na yung mga pakpak sa likod. Pero yung pakpak, tubo na yung mga balahibo sa likod, sa may puwetan. Back to na ulit yung mga feathers niya, pero yung kanyang mga primary feathers kulang pa. Ayan, so kinokondisyon pa natin. Etong etong Vandenbroek na cock. Ayan, ang ganda. So ang pinaris ko dyan ay US bird, no? Nakuha natin sa tropa sa Mabalacat. So bali itong US bird na to, hen, yan, pula mata. Yan natin, ayan, pula mata nung hen. So bali ito alam ko island born na to. So meron siyang tropa na galing ng US, dinala mismo yung mga kalapati dito sa Pilipinas. Tapos eventually bumalik na ng US kaya binenta na yung mga kalapati. So ito, nakakuha tayo ng isang US bird. Ayan. So island born na to. So subukan natin isang imported din na bio pigeons, Vandenbroek, at saka isang US bird. Ayan. So nakita ko nagkastahan na to kaya bali ito nakuha ko to 2 weeks ago, yung hen, no? Last November lang, mga end of November natin nakuha. So halos pa lang pala, 1 week pa lang. Ito namang cock nakuha natin nung November, mga early November, first week of November. Ngayon una, pinagtabi ko muna sila, nilagyan ko ng harang. Tapos nung sinubukan kong pagsamahin, nagpares na. So ibig sabihin na pares na yan. So siguro after 5 days lalagyan natin ng ng pugad, baka mangitlog na. Ayan. Okay, so nakita nyo na yung Stop Van Riet at Vandenbroek. Isa na lang ang kulang, yung African Black Eagle. Hindi ba makita? Tara guys, sikipin natin. So andito tayo sa taas ng loft. Habang nahanap natin yung African Black Eagle, mag-low fly muna tayo. Ayan, saan ba si
Ito si dark check natin. Ayan. Ito si Grizzle. Ito medyo mailap. O sige, bad na kayo ha. Yun. Kamustahin muna natin yung mga young bird natin, mga future superstars. Hello, good morning. Kamusta na kayo? Okay. Mukhang mukhang nakapag-almusal na kayo May natira kasi kahapon. So binababaran ko sila ng pagkain kasi total kinokondisyon naman natin sila. Ayan. So para hindi sila mangayayat dahil nga naninibago sila. So bigyan muna natin sila ng pagkain, no? Bigyan naman natin ng pagkain yung may tira. Hindi ko na tanggal kagabi. So malamang kumain na yung yung mga warriors natin. Ayan. Ito si Opal. Opal, good morning. Gutom pa si Opal, Pinakilala ko na sa kanila yung parents mo. Ikaw yung panganay nila dito sa loob ko. So bali ito si Opal pala. Istorya nito dagdag ko lang dun sa vlog natin dun sa mga breeders. Nakuha ko yung parents ni Opal June 30, no? June 30. Tapos July 1, saktong July 1 nang itlog siya. So yun ito si Opal. Yan, so after a day na nakuha natin yung parents ni Opal, nagbigay na agad sa atin ng itlog, no? At ito nga yung anak naging bunga, si Opal. Yan, kaya ito swerte tayo at nakapagpaanak agad tayo ng mabilis, nakapag-produce agad yung Opal na yun. Ito siya. Merong kapatid to si Opal, kaso hindi naging hindi nagtuloy. Tapos yung pangalawang clutch niya naglabas ng Opal na sobrang light yung feathers, no? Napa-flight natin yun so mga 2 buwan, kaso yung pagkakamali ko magto 2 months pa lang tinos ko agad ng 5 kilometers. Nung sinasakay ko sa training box medyo napansin ko parang sumiyap siya, sumisiyap-siyap pa. So nagtaka nga ako, sabi ko, uy, may iyak pa pala to. So, sabi ko, sige, try pa rin natin, total 5 kilometers lang naman. Ngayon nung tinos ko, pagtos ko ba naman dumapo agad sa poste ng kuryente. Naku, patay, sabi ko, hindi pa ready lumipad. Wala tayong magagawa, na bitawan ko na. Hindi na bumalik. Sayang nga yun no? Malaki pa naman sana yung young bird na yun, tapos nasingsingan na natin ng pang club ring, hindi na bumalik. Ayan, so kaya nag-iisa ngayon si Opal. Masipag sana yung parents niya. Isipin nyo, yung pang third clutch na nga niya yun yung ngayon, no? Yung mapipisa ngayon. Ayan, so sige, kain ka muna Opal, pakondisyon ka. Okay, going to our topic, African Black Eagle. Ito ang ating African Black Eagle. Ayan. So nakita nyo medyo molting siya, no? Ayan. Okay. So very popular yung African Black Eagle. Kasi sabi nila matibay daw tong ibon na to, no? And sa pangalan pa lang kasi titingnan nyo, hindi siya nakapangalan dun sa linyada sa breeder, pangalan ng breeder, no? Kung titingnan nyo sa lahat ng mga imported pigeons na nakuha natin sa bio pigeons, no? At saka sa pangkalahatan na rin, ang African Black Eagle ay hindi nakapangalan dun sa
nag-develop nitong linyada na to. Isipin nyo, pangalan pa lang, African Black at Eagle. O, di ba? African Black Eagle. Paano hindi ka mabibighani sa ibon na to sa pangalan pa lang. Tapos sa kulay pa, o itim. Di ba? So, ang ano talaga, ang gandang pang-market nitong ibon na to. Yan. Pero sabi nila hindi raw to talaga naglalabas lagi ng itim, no? Kasi maraming mga species ng pigeon ang naka-embed sa genes nito. So kaya titingnan natin, wala pa siyang pares eh. No? Sige, silipin natin. Kuhanin natin para mas makita natin. Ayan. So, ito yung African Black Eagle. Medyo lugon siya, no? Tingnan niyo yung katawan niya. Eh, punong-puno. Feathers. Ganda, no? Ayan. So, bali, binunod ko yung pakpak nito eh. Ngayon halos patubo na. Ayan. Okay, so bilog na bilog. Bilog na bilog. Tumaba na to kasi hindi naman to naglo-low-fly eh. Ang storya nito guys, nakawala to sa loop ko eh. No, nakawala ito, tapos after a week bumalik siya, no? So sobrang hinayang ko ano nung nawala ito eh, kasi alam ko parang nakabukas yung kulungan eh, hindi ko napansin, kaya sumibat. 1 week pa lang tong nandito sa loop natin, 1 week pa lang nung pagkabili ko. Akalain mong after 5 days eh bumalik, no? Nung isang araw nakita ko siya doon sa bubong, nakasilong, no? At syempre medyo pagod at gutom yun, dahil nga medyo nanghihina siya, eh dinakma ko. Oh, sobrang swerte. Isipin nyo pa naman, African Black Eagle, pero bumalik, no? After a week na nawala siya, bumalik. Kaya sabi ko, naku, ano to, quality tong ibon na to, kasi may homing instinct. Ganda ng homing instinct. Ngayon hindi pa natin alam kung cock o hen, hindi siya bumabarako eh. So palagay ko ito ay hen. So naghahanap tayo ng kaparis ngayon, no? Baka iparis natin to sa stop ban rate, no? O kaya dun sa meron tayong isang bakanting kak dito, yung bigay ng tropa. Yan. So sa ngayon dito lang muna siya sa loop. Hindi pa natin alam kung anong gagawin sa kanya. So baka iparis na rin natin siya soon, no? Naghahanap, wala pa kasi akong kulungan din. Eh napuno na eh. Napuno yung mga kulungan natin. Kaya dito sila sa sa flyers natin. Ayan. So ito African Black Eagle. So na-acquire ko to November last lang. Tama ba? Oo, November. Ayan. Ay hindi, October pala. October ko siya na-acquire. So ito yung pinakaunang nakuha ko sa Bio Pigeons. Ayan. So meron nga akong post niyan eh sa Facebook, pinost ni Sir Alan Lee. Shout out sa Bio Pigeons, Sir Alan Lee, thank you so much. Napakabait ni Sir Alan Lee tsaka yung mga staff nila. Kapag nagpunta kayo sa Bio Pigeons sa may Paranaque, no?
visit lang kayo doon. Sobrang daming imported pigeons yung nandoon. Tsaka hindi kayo huwag kayong mahiya na na kahit na matagal kayo mamili kasi sa sobrang dami. Siyempre nakakahilo din tumingin ng kalapate, no, sa sobrang dami. Huwag kayong mahiya kasi napaka-accommodating nila. So one time nga nung punta ko doon, nung kinuha ko yung mga stop bandit, no, sa Vandenbroek, dumating ako doon ng mga 4:30 PM, halos pa-close na sila, alas 5. Natapos ako alas 6. Pero wala ka man lang narinig sa mga staff nila na uy, pauwi na kami, so sir, bilisan nyo na. So thank you so much Sir Alan Lee and sa staff ng Bio Pigeons, napakabait nila. Ayan. Alright, so African Black Eagle. Ayan. Ayan. Comment kayo guys kung ano magandang ipares dito, no? Baka meron kayong suggestion o kaya meron kayong gustong ipares na linyada nyo sa loft nyo, PM nyo lang ako. Basta budget meal lang tayo guys, ha. Kasi naubos na yung budget natin, kakabili ng mga kalapate. So ngayon di na tayo nagpo-focus sa sa mga mamahalin. Yung sino yung makapagbigay sa atin ng magandang linyada at budget meal, doon tayo. Dito ko natatapusin yung vlog. Thank you so much for watching. I hope you enjoy the video. Ito ang inyong nerbyosong fancier, Ebong Loft TV. Thank you so much. Bye-bye.